Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, terorismo at pagtanggap ng refugees magiging mainit na debate umano sa nalalapit na presidential elections sa Estados Unidos. At sa kabila naman ng naganap na Paris terror attacks, mga pinuno ng mga bansa at environmental advocates pinaghahandaan na ang papalapit na climate change talks sa Paris, France. Yan ang mga globalita ni Pauline Requesto. Lumabas sa isang survey na 28% ng mga Amerikano ang naniniwalang terorismo ang magiging sentro ng US presidential elections sa susunod na taon. Bukod pa rito, sang-ayon din umano ang karamihan sa mga sinurvey sa pagpapaigting ng US airstrikes laban sa Islamic State at ng ground offense na ginagawa ng bansa. Habang karamihan na may hindi umano sang-ayon sa pagtanggap ng Estados Unidos ng mga refugees mula Syria dahil sa banta umano ng terorismo. Naging mainit na issue na rin sa kampanya ng mga presidentiables ang usapin hinggil sa refugee crisis. Ipinahayag ni Republican candidate Donald Trump na hindi niya pahihintulutang makapasok sa bansa ang mga refugees at pababalikin niya ito sa kani-kanilang mga bansa sakaling mahalal siya bilang Pangulo. Taliwas naman ito sa pahayag ni Democratic presidential candidate Hillary Clinton. Aniya, hindi dapat isara ng bansa ang kanilang mga border para sa refugees na mismong umiiwas sa terorismo sa kanilang lugar. Sa ibang balita, pinaghahandaan na ng mga world leaders ang papalapit na climate change talk sa Paris, France. Ito ay sa kabila ng nangyaring pag-atake sa nasabing lungsod. Inaasahang dadalo ang mga pinuno mula sa 80 mga bansa. Dadalo rin ang mahigit sa 20,000 mga negotiator, NGO participants at mga kinatawan mula sa civil society. Isa sa mga tatalakayin ang pagtukoy kung alin sa mga mayayaman at mahihirap na mga bansa ang dapat na magbayad ng mga gastusin para sa climate adaptation. Una rito na pagkasunduan sa climate talk sa Copenhagen noong 2009 na magbibigay ng $100 billion ang mga mauunlad na bansa para tulungan ang developing countries na maka-adapt sa climate change. Papalitan ng panibagong kasunduang mapagtitibay sa Paris ang Kyoto Protocol on Climate Change na nag-expire na noong 2012. Para sa Telebisyon ng Bayan, Pauline Requesto.